GSIS Balik Ginhawa or Loan Moratorium through Refund. Nakapag-apply na ba ang lahat? Para sa lahat ng mga government employees na may loan nga dito sa may GSIS, and syempre isa na din ako doon, dahil maaari nga tayo makapag-avail ng 3 buwan na loan refund dito sa may Balik Ginhawa program. Kalalabas nga lang ng balita na to, and syempre para sa akin, malaking tulong na din to dahil sobrang taas na ng mga bilihin ngayon. Maaari nga makapag-avail lahat nga ng miyembro ng GSIS o Government Service Insurance System ng refund na katumbas sa 3 buwang hulog natin. So, ibibigay sa atin pabalik yung December 2025 hanggang February 2026. So, 3 buwan yan. Gayunpaman magpapatuloy ang regular na loan deductions habang isinasagawa ang refund. So, direktang ikikredit to sa may account natin at hindi na kailangan ng approval ng AO natin. Basta makapag-submit ka na, aantayin mo na lang yan na pumasok sa may ATM UMID mo or UMID. So ngayon nga, i-share ko sa inyo kung paano yung ginawa ko na step by step dahil nung una nalito din ako kung ano yung dapat kong pindutin. Muntik pa nga ako magkamali. Kaya ngayon, kung nalilito din kayo at kung naka-down pa din ang system or hindi nyo ma-open yung application sa may GSIS Touch, panoorin nyo muna yung video na to hanggang dulo. At i-share ko nga din sa inyo yung iba pang mga katanungan na nakikita ko nga online dahil sasagutin natin yan sa buong video na to. So, maaari nga tayong makapag-apply sa pamamagitan nga ng GSIS Touch na application. Siyempre, kung meron na tayong loan sa GSIS, automatic meron na tayong GSIS Touch dahil dyan nga natin makikita kung ano pa yung mga loans na pwede nating i-avail in the future. So, ayan, i-open na natin yung GSIS Touch natin. Ayan, huwag kayong malulungkot or huwag kayong maiinis dahil sa sobrang daming nagkiklik ngayon sa application na yan. Ganito yung lalabas. Dahil ako, ilang beses, ilang oras na din ako nag-aantay, pero, ayun, umokay din naman. Basta, tutukan nyo lang, huwag nyong aalisan ng tingin para ma-click nyo nga agad yung next step. So, dito, punta tayo sa may Members Request Form for Loans. So, yan yung makikita nyo sa may homepage. So, yan nga ang i-click natin, Members Request Form for Loans. And dito sa may Nature of Request, i-click lang natin yung Loan Moratorium through Refund or yung LMTR. So, ako kanina, yung i-click ko ay yung Member Request Form which is mali. Dahil kung na-click nyo nga itong member request form, ito yung lalabas. So, kanina i-click ko yan at ito naman yung next na lumabas. So, akala ko hindi ako qualified. Akala ko hindi ako pwedeng makapag-avail dito sa may Balik Ginhawa program na to. Kaya kayo, huwag nyo i-click yan. So, dito tayo sa may loan moratorium through refund. At yung lalabas na nga dyan, ay itong members request form for loans. I-click lang natin itong I confirm that the above information is correct. Pero kung may kailangan kayong i-update, ayan, i-update nyo. Pero kung goods na kayo dahil okay na din naman tong sa akin, continue na agad. At dito na nga, isa-select na natin yung loan accounts natin na gusto nating i-apply. So ako nga meron ako ditong loan sa may multipurpose loan. And i-click nyo lang yan. And after that, may itatanong ulit sa inyo na are you sure you want to submit this request? So ay okay lang natin yan. And ito na yung lalabas pagka sinubmit natin. So, meron dito sa may ibaba na submitting your request. And, alam nyo ba, nag-antay ako dito ng halos 1 oras na puro ganito lang ang lumalabas. Talagang hindi ko tinatantanan. So, click lang ako ng click sa screen dahil baka kasi mag-back to zero ako. Magpabalik-balik ako ng apply. So, sabi nga sa akin nung kasamahan ko is itanggalin ko lang dito sa may aking application. So, tinanggal ko. So, in-next ko. And in-refresh ko nga yung pinaka-homepage ng aking GSIS Touch hanggang sa eto na nga yung lumabas. So pagka ni-refresh nyo yan, pag tinanggal nyo ulit yan sa may pinaka-application, i-click nyo lang ulit yung mula umpisa. So i-click nyo ulit yung Members Request Form for Loans. Tapos click mo ulit yung Loan Moratorium. I-confirm nyo ulit yan. And eto na yung pinaka-lalabas. So nakalagay nga dito, request already submitted. So, ibig sabihin sa akin is na-request ko na and na-submit ko na. Kaya mag-aantay na lang ako ngayon na makredit sa mga UMID card ko. Pwede nyo din palang i-check lagi sa may pinaka land bank account nyo online banking. Kagaya na tong sa akin dahil meron akong isa, yung pang salary, tas meron naman ako ditong isa, yung sa may UMID ko.
Kaya mache-check ko yan agad-agad kung nakapasok na ba, naka-credit na ba sa my account natin or hindi pa. And nung inopen ko nga ulit, ito na yung lumalabas. Request failed with an error. Ayan, server connection failed na daw ulit. O diba, dahil sobrang daming nagkiklik ngayon, yan na yung lalabas. Pero, itry nyo ulit mamayang madaling araw. Baka mas mabilis na din yung server and yung connection nyo na din. So ngayon nga, mga katanungan about dito sa may Balik Ginhawa program na to, lahat ba pwedeng makapag-avail dito? So, ang sagot po ay hindi. Dahil kung wala ka namang loan dito sa kahit na anong loans galing sa may GSIS, ay hindi ka nga pwede dito makapag-avail ng Balik Ginhawa program. Dapat meron ka munang loan. Kagaya ko, meron ako multipurpose loan and yun nga yung ikinlik ko dito. So, ako nga meron akong deduction na 10,000 plus isang buwan. So, ita-times 3 natin yon. Kaya meron ako dito more than 30,000 plus. Kaya napakaginhawa nun talaga. Dahil sa taas ng bilihin na din ngayon at ng gasolina. At another tanong, kung meron kayong loan sa may GSIS, obligado bang gawin mo to? So, syempre, ang sagot dyan, ito ay voluntary lang. Nasa sa inyo yan kung i-avail nyo itong Balik Ginhawa program na to or hindi. So, nasa sa inyo yan dahil baka sabihin nyo, mag-extend na naman yung paghuhulog nyo. Imbes na matatapos na kayo agad-agad is may madadagdag ulit. So yes, ganun talaga. Madadagdag, ma-extend yan. Kung 3 buwan yung i-refund sa atin, 3 buwan yung ma-extend sa atin na pagbabayad. And another tanong, may karagdagang patong ba yan or interest? So ayon na nga sa may GSIS, ayan, nilinaw ng GSIS na walang ipapataw na karagdagang interest o penalty sa ilalim ng programa. Ngunit, pahahabain ang loan term ng 3 buwan. So, ganun lang, may extend lang ulit na 3 buwan yung ating babayaran. So, may option tayo kung i-avail natin to or hindi. Pero para sa akin, ayan, napakaginhawa talaga na to at talagang makakatulong. Lalo na nga ngayon na bakasyon. At ang last na tanong, kailan ba talaga makikredit itong ating 3 buwan na refund? So, ayan nga doon sa may customer service nila, imo-monitor nila. Kasi kapag daw refund is anytime naman, pero syempre dahil Holy Week ngayon, baka abutin pa to ng next week or 15 days pa. Basta ayon na mahalaga, lagi nating i-check yung balance natin sa may UMID. Kung meron kayong online banking, makikita nyo dyan kagaya ng sa akin. Meron din akong online banking. And i-update ko kayo dyan sa my comment section kung pumasok na ba yung pinaka 3 buwan na refund sa may account ko. So kung may tanong pa kayo dyan, comment down below. And para sa may mga utangan vlogs, yung mga legit na utangan, huwag niyo ako kalimutang i-subscribe and pindutan niyo na din yung notification bell para lagi kayong maging updated sa mga next uploads ko. So yun lang, thank you for watching and see you on my next vlog.